naman, talagang ang araw ngayon ng mga bayani. Kaya masarap balikan ang kasaysayan. Kaya nga ngayong umaga, may heritage tour tayo sa isang pasyalan sa Bagak, Bataan. Ako, you've been there, no? We've been there. Kaya ito para kang araw nagbalik tanaw sa nakaraan kapag napunta ka riyan. Mula sa ancestral houses doon, mga lumang gamit at kahit na transportasyon, makikita at may experience mo sa pasyalang yan. Grabe! Ayan nga, sina Sean at Cheska. Ililibot tayo dyan ngayong umaga. Magandang umaga sa inyo, guys. Morning! O nga, magandang umaga. Magandang umaga, Ginong. Yes! Buenos dias a todos, mga kapuso! Wow! See that? Ako, nandito pa rin kami ni Cheska sa Bagak, Bataan, kung saan kami ang tour guide nyo at lilibutin natin itong 400 hectares na heritage pasyalan na ito. Tama ka dyan, Sean. At syempre, mga kapuso, perfect na perfect itong lugar na ito as a pasyalan. Lalo na today is National Heroes Day or Araw ng mga Bayani, diba? So, don't forget na pag pumunta kayo dito, mga kapuso, bring your camera with you kasi napakaganda naman talaga. Para kayong nag-time travel sa sinaunang panahon. At eto nga, nakasakay kami sa balsa kung saan etong tinatawag nilang Estero de Binondo. Yes, at yan sabi ni Cheska, itong balsang sinasakyan namin, pwede din kayong libutin sa buong lugar na to. Kaya para lang kayo nag-island hopping. Correct ka dyan, Sean. Another fun fact, habang bumababa tayo, dahan, binibini, Yes. na ang tubig dito ay halo ng tubig alat at tubig tabang, kaya tinatawag nilang tubig alabang. Oo nga no? Pero ito din, another fun fact, mga kapuso. Nakikita nyo naman itong hotel natin sa likod na tinatawag nating Hotel de Oriente. Ayan, dyan po nagstay ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal nung bumalik na siya galing Hong Kong way back in 1892. So sikat na sikat itong hotel na to sa Binondo before. So parang nagiba lang siya because of the war. Actually, winelcome nga kami ni Dr. Jose Rizal kanina. Oo. Nakita ko pa siya nung pagdating namin kanina. Pero Yes. short time pa lang tayo na dito pero pack na ng history. Pero to absorb more information, parang kailangan natin ng kain eh. Yes, pagkain Pinoy talaga. Kaya At dahil sakto, dyan, kasama natin ang executive chef nila dito, si Chef Danny Punong Bayan. Good morning, Chef! good morning morning! po. Welcome to Unang Hirit, Chef. Sabi parang ang bango na yun, Chef. Ano Yes. bang niluluto natin this morning? Ano po tayo, magluluto po tayo ng chicken binakol. Okay. Ito po sa ating ng mga Okay, ano po yung mga ingredients Ay, na meron dito, po Chef? tayong, nagisa na po tayo ng bawang, sibuyas at luya. Tapos lalagay na natin tong manok. Chicken, of Opo. course. Opo. Mahirap maging chicken binakol nang walang chicken. Opo. Correct. Mahirap na yon. Tapos, ano lang natin yan, lalagyan natin ng konting Patis. patis. Tama, Opo. patis. Pampalasa, Opo. alat. Tapos, ito po yung chicken Chicken stock stock. natin. Para medyo Parang marunong ka rin magluto ng chicken binakol ah. Kaya nga, eto chef, while you're cooking that, mukhang mukhang yung chicken binakol ba, chef, all over the Philippines, may similarity din ba siya sa ibang Filipino dish? Yes, ma'am. Similarity nito yung parang tinola. Ang pagkakaiba lang po, instead na gumamit tayo ng ng water, coconut juice po ang ilalagay natin. Exciting ah! Lumevel up Ayun. no? So ito po, ilalagay na natin yung coconut juice Ayan natin. na. Fresh na fresh. Ayan. Galing pa mismo sa bagong hati pa. Actually, niluluto ho talaga dito sa loob yan. Pero yun ang talagang process ng natin. So usually doon na po na agad niluluto. Yan. O tanong ko lang, Chef, kasi nga nandito tayo, very historical yung lugar. Anything historically significant ba sa chicken binakol? Wala naman po natin. Pero usually galing to sa lugar ng Visayan region. Ito yung natin. Pero kaya sineserve namin. So lalagay po natin yung tanglad at saka itong sili natin. Yes. Pampatanggal ng langsa. Opo, tapos ito pong ating coconut. Yang coconut Coconut meat. Oh yes po. Gamit na gamit Yun po ang ulit yung pinaka coconut, ah. Tapos yan ho talaga pinaka na highlight yung ng binakol. Talagang Coconut meat. opo. So ayan. So ito Tapos- dito, lagi niyo po niluluto to dito, Chef? Yes sir. Sineserve namin sa aming kusina ni nanay natin yan. Wow. Excited na kaming matikman yan, Chef. Ako Yes, sir. din. Ito sir, Leveled up na breakfast. ilalagay na po today. natin tong daon ng sili. Sili. You can put daon ng sili or malunggay. Gay. Basta, o kaya mga leafy leaves ko. Nasa sa inyo po kung ano yung gusto nilang ilagay na Ayan. Correct. To your preference na Yes. yan.
ngayon po, Ang bango eh, no? Kaya nga eh, medyo nakatakam na eh. Oo. Nako. Ayan, so I think tatakpan na natin, Chef. Let Tatakpan it na ba natin simmer. yan, Chef? yes. No, that hintayin is- muna natin maluto siya. At may finished product na po tayo, ano? Yes po, ma'am. Ito na ngayon ang Kasi finished product medyo natin. matagal-tagal pa at Oo. gutom na kami ni Cheske. Ayan. Ito po, meron tayong lagay natin. Wow! Ay, sorry. Okay lang po. Okay lang, Chef. Kakainin pa rin namin yan, Walang Chef. problema, Chef. Ayan. Ito Wow! yung natin. Ooh. And mga kapuso, super healthy din nito. And as you can see Yes. the ingredients, whole foods po talaga siya. Chicken, puro gulay, sabaw. So something na hindi kayo magigilting Tsaka, kainin. para medyo ano ho tayo, pwede natin gamitin instead of gumamit tayo ng regular oil, we can use olive oil. So, para para yung mas healthier. Opo, mas healthier po. Ma'am, ito po yung Unahan mo na. spoon natin. Okay. Okay. Ayan, Unahan mo na, unahan Cheska, ko na. habang kinukunan Opo. ako ni Chef. Balitaan mo, kamusta? Sabaw first. Oh, wow! Ano po ang lasa? Oh, wow ah! Okay, masasabi ko yung difference nito sa typical chicken tinola. Yes po. So sa chicken binakol, medyo sweeter yung sabaw niya. Yeah, because of the coconut juice. Oo, yun yung pinakauna. Siyempre, And di you ako have to papahuli, try. titikman ko din. Yes, sir. Diba? Ang sarap. Kanin na lang, kulang buti na lang, ang dami dito. O kaya habang kumakain kami ni Cheska, mamaya itutuloy natin paglilibot dito sa Bagak Bataan. Correct ka dyan, Sean. Kaya abangan nyo yan sa pagbabalik ng inyong Pambansang Morning Show kung saan laging una ka, unang hirit! Kain tayo! Papasyal pa namin kayo ngayong umaga para sulit ang holiday. We will travel back in time sa isang heritage pasyalan sa Bataan. Wala na. Naubos na. Ano ba yan? Nandyan po sila Sean at Cheska para ilibot tayo. Kumusta po mga Sean dyan? Sean at Cheska, good morning. Yan. Kay ganda nga ng Pilipinas, Ginoo. Oo. Sarap pagmasdan. Hindi nakakasawa. Siyang tulay, Ginoo. Tignan mo naman, napaka-makulay, napaka-presko. Napaka-grande ko. Oo. Ang saya dito sa kalesa natin, Ginoo. Tama na pag muni-muni, binibini. Tayo malapit na. Nandito na tayo. Dito na tayo. Ayan. Dahan-dahan. Salamat, Kuya. Maraming salamat po. Yes! Good morning mga kapuso! Nako, eto na nga tayo. Nandito na tayo ngayon sa Cultural Beach Heritage Resort. Ayan, Yes. kung saan tinatawag din ito mga kapuso na kumbaga pasyalan. Dito na kung makikita natin na ang daming mga structures na inspired by Filipinos, na meron ring mga replicas, Yes. 'di ba? At talagang tunay na mga galing pa sa iba't ibang lugar ng Pilipinas na pinarestore nila dito. Yes, and saktong-sakto na dito tayo pumunta kasi it's National Heroes Day o Araw ng Mga Bayani. O tara, ayan. At eto na nga, Sean. Nandito tayo ngayon. Sa isa sa mga houses dito. Pero Oo. actually marami kayong makikita dito na different architectural styles. No? Meron mga bahay na bato, meron yung mga mansyon ng mga prinsipales o yung mga bahay ng mga noble classes. At meron din tayong yung mga traditional houses ng mga taga Maranao. So there's over 30 heritage houses here galing sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Yes. Well, sa mga provinces like Laguna and Zamboanga at marami pang iba. Correct. At eto na nga, papunta tayo sa isa sa pinaka-importanting, kumbaga, bahay sa ating pambansang hero na si Dr. Jose Rizal. Ang Casa Binyag. Well, and saktong-sakto na nandito na tayo. At para naman mas kwentuhan pa tayo, kasama natin si Sir Luis Artiga. Sir, good morning. Yes, good morning. Welcome to Unang Hirit po. Mabuhay, magandang umaga po sa atin at muli maligayang pagdating dito po sa Las Casas, Pilipinas de Acuzarian. Ang ngalan ko po ay Luis Alfredo. Isa po akong gabay sa paglalakbay dito po sa resort. Dito po, meron po tayong mga bahay na papasukin pero bago po kasi magkahoy na bahagi nito, kailangan lamang po nating magsipagubad ng ating mga suot na sapin sa paa. Ayan. Gagawin Isa po natin ito yan. nga Filipino tradition na muli po naming binubuhay dito sa resort. Okay. Okay, binubad ko na. Luis, ano po ba yung Casa Binyag? Ang bahay po natin na ito po ay ancestral house ni Chodora Alonso, yung mother po ni Dr.
Jose Rizal. Ito po yung nakatayo po mismo sa may plaza po, sa may Binyan, Laguna. So dito lumaki si Jose Rizal, kumbaga. Hindi na po sila tumira po dito. Pero ito ba, may mga parte ba dito na original o replica? Ito pong bahay po natin, ito ay replica lamang dahil ang original na Casa Binyan ay nakatayo pa rin po sa may Binyan, Laguna. Gaano po ba ka-similar yung replica tsaka sa original talaga? Ano po yung may difference pa rin po ba? Talaga, o talagang One is to one gaya-gaya? po talaga to. Oo. Yung bahay po natin na ito, masasabi po talaga natin na ito po halos yung kanyang itsura. Yun nga lang po, may mga konting nabago lamang. Kasi po yung isang bahagi po ng ating bahay ay isa na po siyang restaurant na dito po sa amin sa resort ay tinatawag po na La Bella Teodora. Ibig sabihin po sa Ingles, The Beautiful Teodora po. Wow, the beautiful Teodora. At eto naman, napakaganda ng kwarto na to. Ano po meron dito? Tsaka may mga paintings pa tayo dito. Yung mga nasa larawan po natin na ito po yung mga nagmay-ari po ng bahay natin nung araw. Ito po si Jose Alberto Alonso. Siya po ay tiyuhin ni Dr. Jose Rizal. So magkapatid po sila ni Teodora Alonso. Pwede. Sama. Oh, At ito naman po yung kanyang may bahay, yung kanyang kanyang asawa, si Teodora Formoso po. yes, ayan. So ito lang yung mga portraits sa mga nagmay-ari. Opo. Okay. Ngayon, ito po tayo. Balita ko, meron pa tayong pupuntahan dito. Meron pa. Ayan, ay sorry, Sige po. Sir Ano Luis. po ang mahanap natin dito? And dito naman po, meron po tayo ditong makikita ng replika na isa sa mga gawa po ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Ayan, makikita po natin dito yung No Limit Angel. So ito po, replika lamang po siya. Ooh. Diba? No, ngayon ko na may nakita in person, ganyan pala siya kalaki. No? Oo. Ganito rin yung size nung actual. Yes, apo. Tsaka almost ganyan na ganyan po yung itsura. Apo. Wow. Dahan-dahan, baka mahigop ka dyan. Baka maling ano tayo, Biglang malaklarat-ibara pumasok. tayo bigla. Oo nga eh. Pero grabe, ang galing, no? Kasi they really took the time para gawin to for all of us, para ma-experience natin ang ating kasaysayan before. Tsaka Diba? nakapagpasyal ka, and at the same time, may natututunan ka pa. Correct. At eto na nga mga kapusos, hindi lamang ito yung makikita ninyo kapag nagbisita kayo dito. Meron kayong ma-experience sa mga iba't ibang activities pa. Gaya na lang ng water activities Ooh, dito. like what? Oo, gaya ng balsa kanina na sinakyan po natin. And of course, meron rin silang crystal kayak dito na ginagamit nila para ma-tour yung buong lugar, di ba? So, hindi lang itong historical stuff no? Siyempre may beach din talaga dito. And aside from that, meron din sila mga ATV rides dito. Oo. Lalo na kung gusto mo naman lumibot at your own pace, pwede kang mag-rent ng ATV. Kasi kanina sumakay tayo ng balsa, ng kalesya, yun, siyempre medyo mabagal. Kung gusto mo naman bilisan ng konti, pero may mga gusto mong puntahan at your own time, pwede kang magrenta ng ATV dito. Correct. And aside from that, mga kapuso, pwede po kayo dito maka-experience ng theater performances, di ba? Na for the history of the Philippines naman talaga. So makikita mo how creative Filipinos can be. Oo. At fun fact lang din na di lang puro activities dito. Actually, madalas na ginagamit nito na filming location. Actually, dito ako kinunan yung palabas ng GMA na pinagbibidahan ni Bea Alonzo and Carla Abellana na Widow's War. Yung Hotel de Oriente na sa likod namin kanina, kung nakita nyo, yun yung Palacios Mansion na ginamit nila. Tama ka dyan, Sean. Kaya mga kapuso, kapag gusto nyong bumisita dito, open po sila from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. po yan. At syempre, sobrang mura, 2,800 lang po per person yung entrance fee nila. Daytime tour po yun. At kung gusto nyo naman po mag-overnight dito, pwedeng-pwede. May accommodation po sila. Diba? Perfect na perfect pang pasyalan. Ngayon na, holidays na, diba? Ayan, at syempre, National Heroes Day today. So, pag naghahanap kayo ng adventures just like this one, tumutok lang sa inyo pa sa morning show kung saan laging una ka, Unang hirit! O, tara na, Ginoo. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.